mo naman sa akin, nagalit ka, masama loob mo sa mga naririnig mo, nababalitaan mo, mas lalo na siguro yung mga hindi masyadong kalakihan yung sinasahod, di ba? Tapos mapapanood mo sa news, ang yayaman itong mga politikong ito. Ito, hindi ko naman ini-encourage yan kasi siyempre, sentimento na Sentimento Pagka nakita nila siguro yung dami ng tao na naandyan, no? Pwede magbago. Critical mass ang sinasabi nila. Baka pwede magbago. Alam mo, nasa ano tayo na we were just probably waiting for the tipping point. Alam mo, nasa ano tayo na... Ayan nga po mga kababayan, we are just probably waiting for the tipping point. Ano ho? Ito pong si Colonel Kerubin, ang isa pong bayaning sundalong Marines, no? Ay nagsalita na po rito patungkol kay Gutesa at sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Patungkol po dito sa mga nagaganap na mga rally ang anyang pong tinutukoy. At maniwala po kayo sa hindi mga kababayan, si Martin Romualdez mukhang nakahanda na pong ilaglag itong kanyang pinsan. Ilalaglag po ni Martin Romualdez ang kanyang pinsan mga kababayan. At ito nga po, no, tingnan nyo po itong mga balita, no, mga balita mga kababayan. Ito po, ibabahagi ko ang nalalaman ko, Martin Romualdez mga kababayan. Panoorin po ninyo ang news. Si Martin Romualdez po ay mukhang ilalaglag si Insan BBM. Panoorin nyo po itong balita mga kababayan. Dante, ano ang pahayag ni former Speaker Romualdez sa pagharap niya sa investigasyon ng ICI? Magandang umaga, Ella. Actually, saglit lang yung naging panayam ng media dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ilang mga tanong lang yung kanyang sinagot at agad siyang pumasok doon sa loob ng opisina ng ICI para doon sa investigasyon kaugnay ng flood control projects. At doon naman sa issue ng pagdating kay dating Congressman Zaldico ay hindi rin natanong yung dating House Speaker tungkol dito sa issue ng hindi niya pagdalo dito sa pagdinig ng ICI. Unang dumating sa tanggapan, Ella, ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kaninang alas 8 ng umaga si Department o Budget o DBM Secretary Amena Pangandaman. Sumunod si dating House Speaker Martin Romualdez pasado alas 9. Ayon kay Romualdez, nagtungo siya sa ICI para ibigay ang buong suporta sa investigasyon para mabuksan ang katotohanan. Anya, wala siyang tinatago at wala rin siyang dapat itago. Bagamat hindi siya bahagi ng Bicameral Conference Committee at kung ano man anya ang kanyang nalalaman ay kanyang ibabahagi ito. I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation for the ICI. Ayan mga kababayan, mukhang mayroon pong ibabahagi na impormasyon itong si Martin Romualdez mga kababayan. Yan nga po mga kababayan ay ang patungkol po dito sa nagaganap na flood corruption. At maniwala kayo sa hindi mga kababayan, naglabas na po ang Korte Suprema patungkol nga po dito sa GAA. Ito pa rin po ang pinag-uusapan natin mga kababayan. Natatandaan ninyo, no? Itong mga sinabi or inapila ni Tatay Digong, ni Attorney Vic Rodriguez at ni Congressman Ungab sa Supreme Court. Naalala nyo mga kababayan, ito po yun, yung GAA 2025 national budget na pinirmahan ni BBM. Ano kaya mga kababayan ang isisiwalat ni Martin Romualdez na kanyang nalalaman? Ito kaya ay ang videong ito mga kababayan. Nako. Panoorin nyo po, patapusin nyo po ang reaction videong ito sapagkat malalaman nyo po ngayon, ito kaya ang isa sa isisiwalat na ebidensya na nalalaman ni Martin Romualdez at maglalaglag dito kay Marcos Jr. Mga kababayan, tandaan po ninyo available po ang mga video, available po ang ating nireaksyonan sa mga social media, sa mga mainstream media, ang videong ito. Kaya bago kayo umalis, panoorin nyo muna ng buo ang video ito. Samantala, sa ngayon pa lang po,
nakapasok sa ating channel, paki-like, paki-share at paki-subscribe na rin po ang ating channel kung inyong mamarapatin. Malaking tulong na po yan sa amin ng mga content creator. Mga kababayan, wag na po natin patagalin. Maraming salamat pala. Nagmamanali kasi tayo, no? Dahil umahaba ang ating video, mga kababayan. Pero tingnan nyo po, ano ho? Si Martin Romualdez, mukhang nakahanda na po, mga kababayan, magsalita rito, no? At imposible naman, ano? Imposible naman, ikaw, kabayan, ha? Imposible naman. Kung ang tutukuyin lang dito ni Martin Romualdez na mastermind o may kinalaman o mayroon po ditong masamang ginagawa patungkol po rito sa flood corruption ay si Saldico lang. Ha? Perhaps siguro, kung hindi lang si Saldico, baka maraming mga kongresista. At sinabi naman niya ni Lacson, di ba? Maraming mga kongresista bukod pa sa mga senador. Tama, hindi? Pero mas marami nga lang mga kongresista. Ngayon, mga kababayan, kontento na ba tayo doon kung kongresista lang? At ito nga, no, itong si Martin Romualdez, mukhang mayroon din, ano, mayroon din post itong si Remulla, na mukhang may pahiwatig si Ombudsman Remulla na gagawing state witness itong si Martin Romualdez. Payag ba kayo, mga kababayan? Kasi ayon po dito sa post, ano ho, nitong Mami Mikay Grace post, sabi dito, may isang taong alam ang lahat, posibleng maging state witness. Naniniwala ba kayo, mga kababayan? Dito muna tayo, ha? Naniniwala ba kayo na posibleng may isang tao na magiging alam ang lahat or pwedeng maging state witness sa lahat? So, kung naniniwala kayo, magkakaisa tayo dyan. Ako man, naniniwala ako na pwede talaga mayroong isang alam. Ang tanong na lang natin, lahat ba tayo kung si Romualdez ang maging state witness, sang-ayon ba tayo lahat, mga kababayan? Sang-ayon ba kayo lahat kung si Martin Romualdez ang maaaring maging state witness? Bago kayo papanood sa inyong video, ha, comment nyo muna kung sang-ayon kayo na si Martin Romualdez pwedeng maging state witness at maaari niyang mailaglag si BBM at maaari yung videong susunod na inyong mapapanood, mga kababayan, ay yun yung magiging basihan ni Martin Romualdez. Pwede, mga kababayan, ano? Yun ay, ano ko lang, ha? Analyze ko lang dito sa video na ipapanood ko sa inyo. Pasensya na kayo, binibitin ko lang kayo sandali para ano ko kayo doon, i-guide ko kayo doon sa video na susunod na yon. Basahin muna natin ito, no? Ang post nitong Mami Mikay, na parang natatandaan ko itong Mami Mikay. Ito rin yung nag-post, mga kababayan, nung naalala nyo, yung si Martin Romualdez ay muntik atakihin, muntik madala sa ospital, mga kababayan. Naalala nyo noon? Parang ito rin yun eh. Sino yung mga nakapanood ng video natin noon? Di ba? So, itong Mami Mikay, sabi dito, may isang taong alam ang lahat. So, napaka-credible nito, mga kababayan, na pwedeng maging state witness. Possible maging state witness. Ibinunyag ni Ombudsman Samuel Martires Remulla na may isang ano to? Bakit Ombudsman Samuel Martires Remulla? Parang pinaghalo. Sandali. Sino ba? Parang pinaghalo. Hindi naman, magkaiba yon. Si Samuel Martires at saka si Remulla, magkaiba. Si Samuel Martires yung nauna, pinalitan ni Remulla. Sige, tuloy natin. Na may isang high-ranking official mula sa Leyte na posibleng maging state witness sa isang kasong kasalukuyang iniimbestigahan ng kanyang tanggapan. Ayon kay Remulla, ang nasabing opisyal umano ay may malalim na kaalaman sa mga pangyayari at maaaring magbigay ng mahahalagang impormasyon na makakatulong sa pagpapatibay ng kaso. Bagamat hindi pa isinasa publiko ang pangalan ng opisyal, tiniyak ng ombudsman na patuloy ang isinasagawang pagsusuri at verifikasyon bago tuluyang italaga ang naturang tao bilang state witness. At ang caption video, mga kababayan, ito po ano, there is one person that knows everything, siya ang magiging state witness. Ombudsman Remulla has stated that a high-ranking official from Leyte is in the running to be a state witness. Ombudsman Remulla. So, nilinaw dito, mga kababayan, ha, si Remulla po
yung ombudsman na nagsasabi dito, hindi po si Martires, ano ho, na mayroon daw from Leyte na malaking tao na pupwede pong maging state witness at credible. Alam daw ang lahat, mga kababayan, di ko mano. So, natatandaan nyo pa yung nakaraan din nating mga kababayan, natatandaan nyo pa yung nakakaraan din nating, ito lang, bago lang yun eh, na mayroong isang natuklasan, itong si Senator Gatchalian, na dyan po sa Leyte, sa Bicol, sa Bulacan, sa Eastern Samar, tama, yung apat na ito, no, ay mayroon dyan mga overpriced na mga farm to market roads. Di ba? Yung mga maliliit na kalsada na sinasabi ayon sa report nung Net 25 na yung mga kalsada daw dyan ay yung per meter na overpriced ng 300,000 mahigit. Ganyan po kalaki at 11 billion, no? Lahat-lahat po yan, mga kababayan, around po dyan sa Bulacan, Eastern Samar, Leyte at ito nga po sa Bicol. Which is sa Bicol, pwedeng andyan si Saldico, ito naman si Romualdez dito sa Leyte. At yung Bulacan, alam nyo naman ang Bulacan, di ba mga kababayan? Siya yung pinaka-umpisa-umpisa, no? Na nabulgar ang mga ghost projects. At Eastern Samar, ganun din naman, napakarami rin pong talamak dyan ng mga korupsyon. Ano? So ngayon mga kababayan, bakit ito naisait, no? Ito kaya ay naglalaglagan na itong magpinsan? At ito kaya nag-uunahan na sila ngayon para maghugas kamay, mga kababayan? At ano kaya ang sasabihin ni Martin Romualdez? Ano ang kanyang nalalaman? Mayroong video tayong nakita, mga kababayan. Available pa naman po ito online. Isishare ko po sa inyo. Ito pong video na ito. Po kayong mag-alala. Hindi ibig sabihin matitigil ang flood control project. Dahil po, sa aming pag-aaral, meron pa yung budget ng flood control project sa 2025 ay 300 plus billion. So, hindi pa naubos yun. Po kayong mag-alala, hindi ibig sabihin matitigil ang flood control project. Dahil po, sa aming pag-aaral, meron pa yung budget ng flood control project sa 2025 ay 300 plus billion. So, hindi pa naubos yun. So, ano sa palagay ninyo, mga kababayan, itong video na ito? Sa tingin ko naman, mukhang available pa ito, mga kababayan, ano? Hanapin nyo po ang original nito. Sa tingin nyo, AI ito? Ayon kay BBM, wag po kayong mag-alala dahil 300 plus billion 2025 budget para sa flood control projects na hanggat di pa nauubos, di titigil ang project coming from you. Hindi kaya isa ito, mga kababayan, sa maaaring alam ni Romualdez? At di ba, mga kababayan, ayon sa interview ng UNTV, na ito daw si Romualdez ay hindi siya member dyan sa BICAM, wala siyang ano dyan, no? So, kanya-kanya na sila, mga kababayan, hugas kamay. At mukhang, kung sasabihin ni Romualdez na sasabihin niya lahat ang mga nalalaman niya, ayon dito sa post na ito, ibabahagi ko ang mga nalalaman ko. Sa tingin nyo kaya, mga kababayan, ano yung nalalaman niya na ibabahagi niya? Sa tingin nyo, mga kababayan, hindi kaya ito alam ni Romualdez? Ayun, mga liwanag, mga kababayan, no? 300 plus billion 2025 budget para sa flood controls projects na hanggat di pa naubos, di titigil ang project coming from you. Hindi po natin gawa-gawa ito, mga kababayan. Hindi naman siguro yan AI. Di ba? Perhaps iba sa inyo dito nakapanood nito, napanood ninyo itong video na ito. So hanggang ngayon, mga kababayan, all of this time, mayroon pa palang 300 plus billion na uubusin para dito sa flood control project.
So ngayon, alam nyo ba mga kababayan, nagbuo sila, di ba, ng ICI para ano? Para mag-imbestiga dito sa flood control project. Ang ganda sana, di ba? Okay sana. Ang problema, private, hindi nila ipapakita sa tao. Dahil baka makita ito? Alam nyo po, si Colonel Kerubin, nagsalita po patungkol dito sa ICI. At nagsalita na po siya patungkol din dito kay Gutesa. At yun, nauna na nga natin narinig mga kababayan. Pagka dumami ang taong bayan na nagpoprotesta, ay iyan na po. Matatapos po lahat ng problema natin. At mamaya mga kababayan, pagkatapos ni Ariel Colonel Kerubin, kukunikta natin dito kay Kiko Barsaga, Congressman Kiko Miao Barsaga, na mukhang pinupulaan, mukhang sinasabi na mukhang hindi seryoso at mukhang may something sa kanyang pag-iisip. Dahil daw hindi daw dumalo, o late daw nang dumalo. Mamaya mga kababayan, papakita ko sa inyo, yung nangyari pong rally doon sa Forbes Park. Pero balik tayo dito. Pansin nyo ito mga kababayan? Hindi ba this is the sign na magkakalaglagan na ito magpinsan? At ito yung hawak na evidence ni Martin Romualdez? Hindi ko po yung gawa-gawa mga kababayan. Kayo na po ang humusga. Kayo na po ang humusga kung tama ba or mayroon bang possibility yung ating analysis. Ito pa. Ang Supreme Court, mga kababayan, naglabas na po ng order. Naglabas na po ng decision patungkol dyan sa GAA. Ito na. Pinos po ni Attorney Rowena Guanzon, mga kababayan, 2 hours ago. It's already November. Ito na mga kababayan, Ganda sana nito kung okay na, no? Tingnan nyo, nababasa nyo na, di ba? It's already November, but the questioning of the most corrupt budget of 2025 GAA is still not decided in the Supreme Court. When in PhilHealth, when they heard that they will lose BBM, suddenly wanted to be returned instead of being embarrassed. Napansin nyo ito mga kababayan? Di ba ga, ang una yung PhilHealth na nagkaroon to ng oral arguments. Yung 89 billion ba yun or 90 billion na kinuha na pera sa PhilHealth? Ilang beses po ito nagkaroon ng oral arguments. Ang alam ko, kung hindi nagkasabay or hindi na una itong petisyon ni Attorney Vic Rodriguez at saka ni Congressman Ungab patungkol dito sa GAA 2025 budget, ay nauna yung itong PhilHealth na nagkaroon ng oral arguments. Ang problema, itong PhilHealth lang nagkaroon ng oral arguments, ito namang GAA 2025 budget hindi nagkaroon. Ang bagal din nitong Supreme Court, pasensya na po kasi kung binilisan siguro ng Supreme Court, hindi ko po kayo kine-question sa trabaho ninyo o hindi po ako nagmamagaling, madam, sir, mga maestrado, pero kung sa tingin ko, kung ako'y analysis ko lang ito, kung binilisan nyo lang sana, November na ngayon di ba? Ayon kay attorney mismo, Rowena Guanzon, at saka alam naman po natin, hindi na kailangan ayon pa kay attorney Rowena Guanzon. Reaction lang din niya yan. Isa lang din siya sa nagre-react. Tayong taong bayan, November na ngayon, hindi pa kayo ma-action. Ubos na yung pera, 2025 budget ang pinag-uusapan. At mayroon pa nga video sa BBM na mayroon pa palang 300 billion, hindi matatapos. O itong 2025 para sa flood control projects, Kayong mag-alala, hindi ibig sabihin matitigil ang flood control project. Dahil po, sa aming pag-aaral, meron pa yung budget ng flood control project sa 2025 ay 300 plus billion. So, hindi pa naubos yun. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala kasi malaki pa pala ang uubusin. Marami pang pera. 300 plus billion pa sa 2025 budget. Kung kumilos na sana itong Supreme Court, mga kababayan, di sana stop ka dyan, hold.
Oh, katulad din sana nitong PhilHealth. Tama hindi? Di ba ga? Nang napansin na ni BBM na medyo matatalo sila sa decision sa Supreme Court, ibinalik nila. Ilan ang binalik? Kulang pa nga 60 billion lang binalik nila, di ba? Nasaan yung iba? Ilan pa ang kulang mga kababayan? 19? Nasaan 19 billion? Oh, maliit pa yan ha? Pero mas malaki itong 300 billion na sinasabi ni BBM na huwag kayo mag-alala kasi mayroon pa sa 2025 budget. Ito na nga ngayon ang problema natin Kung umaksyon sana itong Supreme Court agad-agad, nagkaroon ka agad ng oral arguments, di ba sana baka na ibalik na ngayon yung ibang mga budget, yung ibang mga pera, at hindi po naubos dito sa flood control projects? I don't think so mga kababayan, kung pare-parehas po ang ating opinion, analysis at reaction patungkol po dito sa nangyayaring ito. Kung agree kayo, paki-comment nyo na lang dyan sa baba kung agree kayo sa aking analysis na kung sakasakali lang mabilis na umaksyon ng Supreme Court, disin sana hindi magagastos, hindi mawawala itong 300 plus billion pa. Kasi 2025 pa po ang pinag-uusapan natin ngayon mga kababayan At patapos na po ito ha. Tandaan po ninyo, October na ngayon, November na. Paubos na po mga kababayan ang kaban ng bayan. Kailan pa ba tayo kikilos? Tingnan nyo po, itong isang Ilocano na kababayan din mismo ni BBM. Panoorin ninyo mga kababayan ang kanyang sinasabi. Malinis si BBM. Siya lang ang presidenteng may malasakit. Siya lang ang presidenteng nagbulgar ng korupsyon. Kaya gusto niyang linisin ang korupsyon sa Pilipinas. Yan ang madalas kong nakikita ngayon na pinapalabas sa social media. Di ba? Ang ganda. Sino ba namang may ayaw na malinis ang korupsyon sa Pilipinas? Pero let's be precise. Hindi siya ang nagsiwalat ng korupsyon. Kinuha lang niya ang credit sa pagkakasiwalat para mailigtas ang imahe ng kanyang administrasyon. That's not disclosure. That's pure damage control. Kung talagang sa kanya nagsimula ang impormasyon, dapat may initiating act, may utos, may aksyon o kahit dokumentong galing mismo sa kanya. Pero kung lumabas lang yung issue at saka lang siya biglang kumilos, ang tawag doon ay reactive defense, hindi integridad. So let's be honest, he didn't expose corruption. He simply claimed the narrative to protect his presidency. At ito, imagine ha, nalaman na niya lahat ng mga ghost projects. Naluhan na siya sa interview. Pero yung mga tinuturong sangkot hanggang ngayon, hindi pa rin pinapatawag. So tell me, is that leadership or palabas lang? Hanggang sa susunod. Yun mga kaubayan, ngayon. Tama ba? Ha? Itong ICI ngayon, na kanila pong sinisikreto lang? O seryoso ba sila sa kanilang investigasyon dito sa ICI? O ito'y palabas lang? Sabihin nyo nga mga kababayan, kung naniniwala ba kayo dito sa ICI? Di ba ga, isa itong mga palabas, sarswela ni BBM para iligaw ang taong bayan? Ha? Ito na po mga kababayan, ano nangyayari? Di ba? Tingnan nyo ngayon, Ito, maaaring palabas din ito ni Martin Romualdez at saka ni Remulla, di ba? Para ang tao mag-isip na naman kung ano-ano. Bahala kayo mga kababayan, Pero ako, sa tingin ko lang, bago tayo pumunta kay Colonel Kerubin na si Gutesa ay humanga din siya at nagsalita na patungkol po dito sa nangyayari sa ating bansa. At ayon nga sa kanya, kunting na lang ito sa mga tao. Sigurado, pag lumabas po lahat ng mga tao, mayroon pong kalalagyan itong mga corrupt na mga opisyal. Ito, tingnan nyo mga kababayan. Ako sa tingin ko, kung si Martin Romualdez ay ilaglag na talaga si BBM, siguro masasabi ninyo, napaka-imposible magpinsan yan. Pero alam nyo mga kababayan, sa history, kahit saan nyo pong tingnan ang gulo, kahit magkakamag-anak pa yan, magkapatid pa yan, mag-asawa, magmagulang, dumarating po talaga sa punto minsan
na kung kinakailangan na nilang isacrifice para lang sa kanilang survivor, gagawin po nila lang. May mga napanood na po tayo ng mga movie, may mga nakita na po tayong mga narinig na po tayo mga history. Ganun po talaga. Malay natin, gumawa ng matinding sacrifice. Palagay ko, ito sa nakikita ko, nag-uunahan na lang itong magpinsan. Pero kung sa tingin ko, ako, ano ko lang naman ito, payo ko lang naman ito, para maligtas pa yung apelyidong Marcos at saka Romualdez. Ang isacrifice nila dito si BBM. Payag kayo mga kababayan. Hindi, alam ko lang naman to, kung ako lang, hindi ko naman kayo pinipilit kung ganito rin ang gusto ninyong i-sacrifice. I mean, di ba? Kasi, kung susundan natin ang narrative nila, gusto kasi nila talaga makalusot. Hindi naman po pwede lahat sila lumusot. Tama, hindi? Di siyempre, mayroon dyan lulusot, mayroon dyan talaga dapat maparusahan. Kung hindi man lahat natin kayang parusahan tong mga ito, dahil sila po nakaposisyon, mahirap po yan, napaka-imposible. Tanggapin na po natin, maging realistic na lang po tayo. Sa panahon ngayon, kung wala pong malaking milagro na mangyayari, hindi po natin mapaparusahan itong mga ito hanggat silang nasa posisyon. So, let's face reality. Pag naglaglagan po itong mga ito, sino ba ang mas gusto na lang ninyo? Halimbawa, mamili na lang kayo. Ito, saldi ko, mga congressman, Romualdez at saka itong si BBM. Kung sakasakali, pamiliin lang kayo, mayroon isa dyan na maligtas. Sino ang gusto ninyo? Ako, ito ang mga kababayan. Kung sakasakali lang papasukin nila yung kanilang narrative at dito papuntahin ng mga taong bayan, ako, tanggap ko na kung si Romualdez sa maligtas, si BBM ang malaglag. At pati sa saldi ko. At least mayroon, di ba? Saka na lang natin problemahin pag nagpalit na ng administrasyon. Lalo na pag nakaupo na si BP Inday Sara. Dahil saka na lang natin balikan si Romualdez. Nakaligtas man siya ngayon, pero sa next administrasyon, hindi siya makakaligtas. Tandaan po ninyo ang ginagawa nila ngayon, panay yung mga nakaraang isyo na hindi po ito ginawa ni Tatay Digong. Si Tatay Digong, hindi po niya ginawa yung ganun. Focus po siya sa kanyang program. Yun nga yung tukhang. Ilayo yung mga kabataan sa illegal na droga. Iligtas ang mga pamilya, mga kabataan, mga magulang, nang rape ng mga anak. Maging addict. At focus po siya sa economy natin. Build at pakikipag-kaibigan sa mga lahat ng mga bansa. Yung mga malalaking mga bansa, superpower, nakikipagkaibigan sa atin, nagkakaroon sa atin ng mga magagandang financial assistance or support or investments, di ba? Lalo na nga itong China. Si BBM ngayon, hindi. Isa lang, doon lang siya sa Amerika. Kita nyo naman ang Amerika. Ang Amerika, ang history sa atin, di ba? Sinakop na tayo noon, pinahirapan. Marami na tayong hindi magandang karanasan sa Amerika, pero naging sip-sip pa rin tayo sa Amerika. Mismo yung Marcos na yan, may masamang karanasan sila, di ba? Sabi nga nila, yung kwento-kwento, ang gusto ni Marcos Sr., Paway ang mali pa lang Amerikanong dinig. Hawaii, doon dinala sa Hawaii. Hawaii. Ilocano gamin! Han gamin nga Ilocano. Han mawatan jay Ilocano, ti Amerikano, kasjay. Won. Wa jud masabta ba? Wa man kasabot ang si Uncle Joe. Uncle Joe! Oh, sabi ng driver ng helicopter o aeroplano ni Marcos Sr. noon. Dada ko dito sa Hawaii ba? Ay sa Paway. Paway. Ngayon, mali yun din hindi nakaintindi ng Ilocano yung sa Hawaii dinala, di ba? Mga kababayan. Siguro, pwede rin naintindihan yung ibang Amerikano. Ibig sabihin kasi ng Paway, mga kababayan, sa Ilocano, Paway, sa labas. Ijay Paway. Ijay Paway. Di ba? Doon ka sa labas, Paway. Di ba? Ganun pala kaya nilabas. Yun.
Yun pala mga kababayan. Hindi ko lang maintindihan kung naintindihan o hindi naintindihan. Pero one thing is for sure, nadala sa Hawaii imbes na sa Paway. Ganon. So ngayon mga kababayan, ito na. May mga karanasan na sila, di ba? Pero bakit doon pa rin siya sa Amerikano nagsisumiksik? Oh. Samantalang itong si Tatay Digong, tingnan nyo naman, Russia, China, mga superpower po ito eh. Sumusunod lang ito sa Amerika, hindi pangalawa nito sa Amerika. Pero itong mga ito, nakatulong naman sa atin. Tingnan nyo ng mga build. Unlike dito kay BBM ngayon, nasaan nang nakikita mong build. Wala eh, di ba? Ghost. Ganon, flood control. At puro nga anomalies ang nangyari. So, yan mga kababayan. If ever man, ako payag na ako. Para sa akin lang ha, hindi ko kayo pinipilitin. Pero para sa akin, kung magiging state witness ito si Martin Romualdez at malalaglag at ilalaglag niya, ititel all niya lahat. Itong kanyang pinsan na nagsasabi nga itong kanyang pinsan, mayroon pang 300 billion na gagastusin sa 2025 flood control budget. Sino ba ang gusto ninyo, mga kababayan? Diba? Kung pamimiliin kayo, pili na. Kasi hindi natin talaga pwedeng makuha ngayon yan eh. Diba? Hindi naman natin talaga pwedeng makuha ngayon ang buong hustisya. Let's be practical mga kababayan. Practical na lang tayo. Huwag na tayo masyado pang yung bang parang napaka-unpractical natin. Hindi naman talaga mangyayari yan. Yung liban na lang kung sabi ka dito ni Colonel Quirubin, no? Kung ang mga tao ay talaga magtipon-tipon, mag-evolve na lahat, ayan, no? No? Pwede magbago. Critical mass ang sinasabi nila. Baka pwede magbago. Yan, no? Critical mass ang sinasabi nila, baka pwede magbago. Kung ang mga taong bayan na magpunta na talaga sa labas, sa EDSA, ang mga kasundaluhan, mga min-uniform, wala rin pong magagawa kundi protektahan at sumapi po sa taong bayan. Dahil yun po ang kanilang mandato. At ito, si Colonel Quirubin, nagsasalita po ito, hindi po ito nagsasalita na isang vlogger. Nagsasalita po ito, isang official at dati rin pong naranasan yung mga ganyan ng mga panahon nila. So alam niyo po, alam niya ang damdamin ng mga kapwa niya in uniform. At hindi lang yun, pinanumpaan nila yan. Na pag mayroon na pong ganyan ng taong bayan na talaga lumalabas, kumikilos na, hindi na po pwede na hindi nila protektahan yan. At sasanib po sila sa taong bayan. Ganun po yun. At ngayon, nakikita na po nila ito. Tingnan nyo, napansin din niya. Nakita niya rin to si Gutesa. Anong sinasabi niya kay Gutesa, mga kababayan? Orly Gutesa, yung isa sa mga nag-volunteer na tumistigo sa Senado, hindi na natin siya masyadong naririnig ngayon, no? Ano bang balita sa kanya? Dahil Marines din to katulad mo. Yes. Nung lumabas kasi yan, no, na nanonood tayo nung hearing, at nagpakilala siya na Marines. Yung mga kanyang sinabi na sabi ko, kapuri-puri, dahil siyempre Marines, ang lakas ng loob nito. Kaya nag-post ako ng Orly Regala Gutesa, you made me proud as a Marine. Ako talaga nag-post doon. And then sabi ko nga, hope other similarly situated security detail, if they too are bothered by their conscience, pwede rin silang, nag-viral. Tama naman talaga ito mga kaubayan eh. Kasi yung sinasabi nga ni Gutesa, na nababagabag na siya ng kanyang konsensya. Alam nyo, mga kaubayan, pag ikaw talaga hindi ka sanay gumawa ng masama, ito ay isang sikreto natin na mga tao. Tayo po mga tao, mga kaubayan, bibigyan ko lang kayo ng kunting analysis lang patungkol po sa atin. Hindi po ako pastor, hindi po ako pare, or wala po ako mataas na pinag-aralan. Nakapagbasa lang po ako sa Biblia, no? Tayo, tao, nilikha tayo ng Diyos ayon sa Biblia. At pagkatapos niyang likhain ng lahat, kasama ng tao, tayo, sabi ng Diyos, narito, ang lahat ng aking nilikha ay napakabuti. So, mabuti. Tama, naniniwala ka, di ba? Mabuti. So, originally, ang tao mabuti. Mabuti ang puso, mabuti ang lahat. So, hindi po pwedeng basta po yan mawala.
Until nung nagkaroon po nga ng tentasyon, nagkaroon nga po ng pag-i-insert. Yun na nga pala, dito po pasok yung ahas. Yung masamang ahas, yung traidor. Baka congressman din yung ahas na yun. Nag-insert eh. Di kaya? Di kaya congressman din yung ahas na yun nag-insert ng ano? Ng... Teka. Bago tayo dyan pumunta mga kabayan. May naalala ako, mayroon akong sinir na post na ganyan eh. Wait lang, hanapin ko lang ha. Tungkol ito kay, kay Kamatayan. Si Kamatayan daw po, nandito yata yun eh. Sandali, Kamatayan. Ay, ito mga kababayan. Sandali. Panoorin nyo. Si Kamatayan ito mga kababayan. Matayan! Asa na yung mga kurap na pinapasundo ko sa'yo? Hindi ko kinuha kasi sinuhulan ako ng bilyones. Kamatayan! Asa na yung mga kurap na pinapasundo ko sa'yo? Hindi ko kinuha kasi sinuhulan ako ng bilyones. Kamatayan! Alam niyo mga kababayan. Alam niyo, EI lang naman dito, no? EI at saka alam naman po natin fiction lang, wala naman po itong wala naman po itong realidad na ganito. Pero yung sinasabi dito mga kababayan, paminsan-minsan matatawa na lang po tayo kasi it makes sense. 'Di ba? Pati para si Kamatayan kaya hindi nasusundo itong mga corrupt na mga opisyal. Kasi barang yung kinirap, pati si Kamatayan, sinuhulan ng bilyon. Yan, patalasas lang po yun mga kababayan. So, balik tayo dun sa ating topic. Ang sinasabi ko dito mga kababayan, na itong si Gutesa ay inuusig po siya ng kanyang konsensya. Kasi nga po, normal po sa atin yan. Nang nilikhain po tayo ng Diyos, mayroon po tayong mabuting puso, malinis na puso. Yun po yung original natin. OJ, yan, sa lahat ng ka-OJ-OJ-han, yan po yun. Wala na pong mas OJ pa dyan. Yan po tayo ng nilikha. Wala pong masamang nilikha ang Diyos. Sabi nga niya, nang makita niya lahat napakabuti. Bakit nagkaroon ng masama? Dahil nga po, dumating po si Judas. Ay, hindi. Itong si Ahas na Satanas. Nag-insert. Yun, mga kababayan. Kita mo, pati nga si Kamatayan eh. Hindi kinaya yung mga kurap eh. Sinuhulan siya ng bilyon eh. Sabi ni BBM, 300 billion pa daw itong uubusin sa budget. Kaya talaga naman. Kamatayan, sandali muna. Ito muna ako, malaki-laki pa ito pala eh. Anyway, parang dinadaan lang po natin sa natatawa-tawa lang tayo, pero sa totoo lang, it makes sense, reality po ito, no? Nakonsensya yung mama, at sabi nga ni Colonel Kerubin, kung kayo pa yung iba dyan, makonsensya, kung may konsensya rin kayo, no? Inuusig kayo ng inyong konsensya, lumantad din kayo. Kung talagang nirerespeto nyo pa ang inyong sinumpaan, na maglilingkod kayo sa bayan, lumabas kayo. Pakinggan ninyo ang inyong konsensya. Kasi yung konsensya na yan, galing po yan sa Diyos. Binigay po sa inyo. Binigay po sa atin. Nagmumula po yan sa puso na likha ng Diyos na napakabuti. Kung naniniwala ka na isa kang likha ng Diyos, na may mabuting puso, na yung puso mo na yan nagsasalita ngayon, na sinasabi, lumantad ka at magsalita ka dahil kinakailangan ka ng bayan. Di ba? Oo, nagbayaran. So, akala nila, ako yung handler. Ako handler. Ako sabi ko. Pero I asked some officers na nasa serbisyo pa ngayon about this guy. I have yet to hear a negative comment. Ang sabi, sir, maayos po yung serbisyo niya nung nasa MSEG siya. Yung Marine Security and Escort Group. Sa Intel yan dati. So, yung isang kabatch niya tao ko dati, ganun din. Sabi niya,
sir, protektahan natin yung ano. So, meaning, okay. Wala siyang bad record sa military. Wala. Kung siraan man siya, maaring, ang nakikita ko lang dyan, baka naman yung statement niya. Wait lang ha mga kababayan. So, tigil muna natin ng konti. So, naniniwala po si Colonel Querubin, ayon dun sa kanyang mga nakausap, nang tiningnan nila, chinek nila ang record ni Sergeant Gutesa ay maayos daw po ito. At niliwanag pa nga po ni Julius Babaw, wala daw po siyang bad record. So, kita nyo na mga kababayan. So, maayos ito. Credible na credible po ito. Di ba? Ganda, no? So, mismo si Colonel Querubin, ang nagsasabi nito, hindi po tayo. So, hindi po natin gawa-gawa yan. Some are true, some are di ba? Kaya may efforts daw na mag-retract siya. So sabi ko, kung may effort na gano'n, ibig sabihin, meron siyang sinasabing totoo. Di ba? No, ganun lang ka, na. I really, to be honest, I don't know him personally. Never got to talk to him since before, up to now. Wala pa rin, no? Up to now, yeah. So yun lang. Pero, ano bang rule sa Marines pag ano? Ayan ha mga kababayan. So ayon pa dito kay Colonel Querubin, mayroon daw effort, no? Ibig sabihin mayroon pong gumagawa ng paraan para itong si Gutesa ay mag-retract. Na ano ibig sabihin? Parang bawiin niya yung kanya mga sinabi. So kung mayroon pong gumagawa ng paraan na para mag-back out or bawiin niya ang kanyang sinabi, na unang sinabi sa laysay niya, affidavit. Ibig sabihin, ayon dito sa isang magaling at bayaning sundalo na si Colonel Querubin, may mga katotohanan ang kanyang sinasabi. So, mga kababayan, napaka-credible po talaga ni Sergeant Gutesa. Una, isa siyang maayos na Marines. Wala siyang bad record. Diba? At yan ay isa po sa hinangaan ni Colonel Querubin. At mararamdaman din ng taong bayan ang sinseridad. Nakita nyo rin, di ba, si Colonel Grijaldo sa kanyang mga sinasabi noon, sincere na sincere. Kita nyo na nakulong yung mama, di ba? Kinulong ng mga nila Dan Fernandez noon at saka ni Abante. Diba? Na binulgar lang naman ni Colonel Grijaldo. Alam niyo, ganito katalamak ngayon ang ating administrasyon. Ano bang cardinal rule ninyo? Well, kung nasa active ka, hindi ka pwede lumabas sa ganyan kasi, di ba? Gaya nung para kang Pero ito kasi, retired na rin siya. Walang pinag-iba rin doon sa mga retired generals. So pwede ka na maging opinionated, di ba? Wala na yung mga rules ng ng Marines. Yeah. Oo. Yun yung dyan. Na to be in other countries, in fact, they give weight to statements from senior officers, no? And senior NCOs like Gutesa kasi may wisdom yan di ba? Na nagserbisyo sila. So tingin mo, dapat pa rin siyang kausapin ng ICI? Well, at ng Senado? Ang tingin ko naman, sabi nga ng isang interview ni Senator Ping, wala pa naman kumukontra sa sinabi niya. So, yung pa rin nag-exist na sinabi niya, yun pa rin naman Walang lumalabas na kundi sa social media lang. So maliwanag mga kababayan, wala pong kumukontra sa sinasabi ni Gutesa. Ano ang ibig sabihin nito mga kababayan? Kung wala pang kumukontra sa kanyang sinasabi, much more totoo lahat itong mga binulgar ni Gutesa. Nasabi ni Gutesa, nagdadala siya ng pera, bilyon-bilyong pera, dyan sa bahay ni Saldico, sa Forbes, sa BGC, sa Pasig, at dito kay Romualdez, dyan sa Forbes, at sa Malacanang.
Wala pa mga kababayan kumukontra. Di ba? So credible, totoo, lahat ang mga sinasabi ni Gutesa. Now, totoo pala lahat itong mga sinasabi ni Gutesa, bakit tinitigil ang pag-hearing dyan sa Blue Ribbon? Magtatanong lang po ako. Yung Blue Ribbon hearing, yung Blue Ribbon ba ngayon ay kaya nyo kinuha kay Marcoleta para patahimikin at dalhin na lang ninyo sa ICI para wala nang makaalam sa totoong nangyayari at kung sino talaga yung may tunay na kasalanan, dahil ayaw nyong ilabas kung sino talaga ang mga sangkot dyan sa ICI na yan? Gusto nyo ba talagang gawing katawa-tawa ang mga Pilipino? Gusto nyong gawin talagang gago na wala talagang kamalay-malay ang taong bayan? Yun ba ang mensahe na hinahatid ninyo? Kasi ayon kay Colonel Kerubin, walang kumukontra dito sa ginawang salaysay ni Gutesa dyan sa Blue Ribbon hearing. Bakit hindi ipinagpapatuloy itong Blue Ribbon hearing? Mr. Iskol Bokol Soto, wag mo namang gawing laban o bawi. Tuloy-tuloy mo na. Bakit kailangan mo pa magpahinga? Kailangan ng taong bayan ito. Tingnan nyo ang pagpapahinga, Tingnan nyo nga ito ngayon, Kung itong Supreme Court inumaksyon na ito noong pa, sana wala na tayo ngayong ganito. Tama, hindi? Nauna pa nga dito yung kay Tatay Digong, di ba? Na binaliwala lang ni Marcos, pinagtawanan lang Di ba? Kung umaksyon sana kayo doon sa sinabi na una nang binulgar ni Tatay Digong yan na yung mga bycam, mga blanco, scam. Pero pagdating sa GAA, si Marcos pinirmahan lahat. So sino ba talaga ang may kasalanan? Mag-state witness si Romualdez. Tatanggapin naman ni Martin. Okay. Tapos, paano kung mag-state witness din si Saldico? Tatanggapin din ni Martin, ni Romualdez. Paano kung mag-state witness din si Marcos? BBM. Tatanggapin din ni Romualdez. Ni Martin. Sino ngayon may kasalanan? Si Juan de la Cruz. Kawawang Juan de la Cruz, mga kababayan. You almost died. Or actually, you died, sabi mo. Paano yun? Please tell us that story. Well, ito yung nangyari noong 1989. Well, I led the assault of Camp Aguinaldo in 1989. So, kung matandaan natin noon, nung tinake over namin yung Villamor, that was November 30 to be exact. So, nag-regroup kami uli doon sa White Plains, doon sa may lapit sa Temple Drive. Yung temple, mayroon pala ditong video, mga kababayan, tungkol kay Romualdez. Check lang po natin, mga kababayan, Ito yung update ni Romualdez pagkatapos niya umarap na yata ito sa ICI. Panoorin natin, mga kababayan, itong video ni Romualdez. Kaka-send lang sa atin ng ating kaibigan, Tingnan natin nga, mga kababayan, kung ano itong video ni Romualdez. Ba't hindi makita? Wait lang, mga kababayan, Hindi ko makita kaagad ang video. Hindi pa nag-send. Mayroon ditong bagong video, mga kababayan, na itong si Romualdez ay ngayon, ayan na. Ito na, mga kababayan. Katapos na yata ito ng kanyang Unang-una, nagpapasalamat ako sa ICI. I'm very glad that I was invited to the ICI to share my personal knowledge on the budget process. And of course, any information about the insertions on the flood control. That is the basis of my invitation. I'm glad to have shared
any and all personal related information to the ICI because I want to help the ICI in its investigation. I want to support the investigation, the fact-finding to resolve the issues surrounding the concerns of the ICI. Nagpapasalamat ako talaga sa ICI to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Kaya the ICI commissioners were able to ask me many questions and I was able to answer it. And, I feel very, very happy and welcome this opportunity to share Sir, representative, ano pong tinatapos niyo? Well, the ICI will have resource persons invited here as a visual await for the same. Sir, do you think we should come back to Bataan? Well, any resource persons who are invited here, we expect them to Sir, may mga initiative pa kayong pangalan? I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited so that if I can share more information, I will do so. Sir, meron po ba ng question and answer? Speaker? I will do at the instance of the commission. Sir, yung speaker. Sir, may karoon po ba ng question and answer? I'm not really Sir, yung pong sinabi ng witness ni Senator Marcoleta, and if you'd like to comment yung kay OAD? Well, the witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the testimony, and their testimonies have already been denied by the. But do you confirm po that he was part of your security? He's not part of my security. Thank you very much. Thank you. Unang-una, nagpapasalamat ako. Wala siya masyadong sinabi mga kababayan, ano? Hindi siya masyado naglabas, walang mga pangalan nilabas. Pero may nagtanong tungkol dito kay Gutesa, no? At misleading yung tanong mga kababayan, ano? Para sa akin, ito daw ba si Gutesa ay yung part of your security? Di sinagot siya ngayon. No, it's not my part of my security. Si Gutesa. Totoo naman, di ba? Hindi naman, di ba si Gutesa sinabi niya part siya ng security siya ni Saldico. So sablay, di ba mga kababayan? Tingnan nyo yung isa pang nagtatanong ng reporter sinasabi, yung Salin. Ano ba naman tong Salin ang pinag-uusapan ninyo? Kitang-kita nyo mga kababayan, ano ba yung Salin? Di ba yun yung pinatunog ni Boyong Rimulya? Na sinasabi ni Boyong Rimulya pagka Salin ka agad ni BP Sara ang kanyang tututukan? Di ba mga kababayan? Yun ang kanyang dito. Ibang klase talaga, no? Kaya itong mga media minsan nawala na ng tiwala ang taong bayan kasi linilid nila yung linilid nila yung tanong, yung kanilang mga tanong para malihis doon sa tunay na issue. Gets nyo mga kababayan, tingnan nyo, pipick upin niya ng mga mainstream media ngayon, sasabihin, hindi security aid. So, ang magiging labas ngayon ng mga tao, ang magiging isipin ng tao ngayon, mawawalan ng credibility si Gutesa kasi hindi naman pala siya security aid ni Martin Romualdez. Tingnan nyo pakinggan nyo ito mga kababayan. I will do at the instance of the commission. Sir, yung speaker. Sir, may karoon po ba ng question and answer? I'm not really Tingnan nyo, di ba yung Salin, di ba? Tinatanong yung Salin, ano Salin? Flood control ang usapan dyan sa ICI, Salin? Ha? Ewan ko dito sa mga mga mainstream media. Kaya itong mga mainstream media minsan hindi masisi na talaga galit na galit din yung taong bayan sa inyo Na parang nagiging kayo nagiging kasabwat kayo sa mga politikong pulpul Kayo dapat yung pagkukuhanan ng news ng mga tao Kaya maraming mga influencer maraming mga vloggers ang namamayagpag ngayon dahil nasa kayo mismo ang iniiba ninyo yung topic, iniiba ninyo yung nililid niyo yung tao para maligaw. Diba? Pinuntan niyo dyan tungkol sa usapin ng flood controls. Hindi yung Salin. Ano mang Salin? Salin sinasabi nitong media na to.
Sino ba yung nagtanong na yun? Napansin nyo mga kababayan? Ito pang isa, tinan nyo, security aid daw. Sir, yung pong sinabi ng witness ni Senator Marcoleta, and if you'd like to comment yung kay Jorge? Well, the witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the testimony, and their testimonies have already been denied by the... But do you confirm po that... Tingnan nyo ha mga kabayan, yung sinasabi siguro nitong na diniscredit na daw yung testimony, baka yun yung pinirmahan, no, na sinasabi ng abogada na hindi daw siya nang pumirma doon. Tingnan nyo ha, isang narrative ng media mga kababayan, tingnan nyo, tsaka si Martin, tingnan nyo ha. Discredited already for having presented falsified documents. Discredit him already for having testified the false documents. So bakit nasabing false? False daw dahil hindi daw yung pumirma doon yung yung abogado, yung notaryo. Pero ito, ibig mo sabihin, mayroon bang nagsabing mali yun yung doon sa Senado? Wala naman eh. Wala naman nagtanong doon, di ba kay Gutesa, mga kababayan? Testimony. And their testimonies have already been denied by the... But do you confirm po that he was part of your security? He's not part of my security. Thank you very much. Kita nyo, di ba? Do you confirm po kung he is part of your security? I deny, hindi ko siya security. Hindi naman talaga security, wala namang pong binanggit doon. Saan ba itong media na nagtanong? Ay nako, mga vloggers na lang kaya ang pag-interviewin nyo dyan para at least magkaalaman. Sige, mga vlogger mo at mga vlogger ng mga kalaban mo, yun yung dapat para magkaroon ng balance. Kasi itong mga mainstream media, wala na tayong mga asahan, di ba? Pansin nyo mga kababayan, okay tayo na, di ba? Yan ngayon, ang pipick upin ngayon. Tingnan nyo, headlines yan, malamang. Tingnan nyo lang sa mga mainstream. Si Gutesa, dininay ni Romualdez na hindi pala niya security. O lalabas ngayon sa mga tao na hindi pa masyadong familiar dito sa issue nito. Ay, wala naman pala yan. Hindi naman pala totoo yung sinasabi niya na nagdala siya ng pera kay Martin Romualdez kasi hindi naman security. Hindi nila alam na hindi naman talaga security ni Martin Romualdez itong si Gutesa dahil kay Saldico. Gets nyo mga kababayan? Yan yung leading towards para malinlang yung taong bayan. Mga report, mga media. No? Nakakahiya ang ating mga media ngayon talaga. Kasi, kung tutuusin, sana kung sinabi niya, do you confirm na yung si Gutesa ay security aid ni Saldico at isa siya sa mga nagdadala ng pera sa kanya at sa inyo? Ganun sana. Yun yung tanong, tama hindi, mga kababayan? Bakit ganun lang kaagad? Kita nyo mga kababayan. Kaya sabi ko nga sa inyo, pa-follow po kayo sa mga vloggers na mga independent na hindi po bayaran. Kita nyo naman, no? Bihira hindi nila kayang ma-reaksyonan yan mga kababayan. Sige, iwanan na natin yan. Sinasabi nila, no? Parang paipalipal at para bang itong si Kung Kiko, mga kababayan, di ba? Kasi nga, hindi daw dumalo. No, tingnan nyo mga kababayan, ha? In-interview siya ngayon, tapos sinabi daw niya na hindi daw siya nakadalo sa kanyang hearing mismo sa ethics, no? Complaint dahil daw mga kababayan, siya daw ay napuyat sa paglalaro. Panoorin muna natin ito. Bago natin puntahan, tama nga ba ito? Totoo nga ba? Ito nga ba talaga ang totoong reason ni Congressman Kiko Barsaga? Panoorin muna natin ito, yung naganap kahapon. Were you late, sir? Why were you late? We were very busy last night. About, sorry. No, I was just playing games on my computer. That's why you were late po. And Ayan, sabi niya, tinanong siya nung ethics complaint na kinumplein sa kanya ni Puno, bakit ka late? Ang sagot niya, I was very busy last night playing game with my computer. Meow. Tingnan niyo mga kababayan.
Ngayon, bakit parang miyaw ng miyaw ito si Kiko Barsaca? Ha? Bakit parang may something nga yata, no? Naglalaro ka lang pala. Iniwan mo itong inano mong rally na ikaw yung nag-invite, ha? Tapos iniwan mo, tapos ngayon late ka, nang iniwan mo, naglalaro ka pa pala. Tama ba ito lahat ng ito, mga kababayan? Well, panoorin natin itong video na ito bago ako mag-react, bago ko bigyan ng sarili ko pong analysis. So, quick question lang. Ano yung na-expect nyo ngayong gabi? Ngayon? Well, start pa lang natin to. So, ito yung first day natin and we will grow stronger and stronger. Next time, surprise na tayo kasi ngayon nakapaghanda sila ng mga 2,000, 3,000 policemen sa loob ng Forbes Park. Next time, surprise na, hindi nila alam kasi alam naman yung mga magnanakaw, hindi na sasabi kung kailan sila magnanakaw. Naman! Hindi natin sasabihin kung kailan tayo magpoprotesta, okay? Okay. Paano ka namin masusuportahan? Sa FB, just show your support online. Kung may mga protest tayo laban kila Marcos, kila Romualdez, lahat mga magnanakaw, you can always go kasi this is our country and tayo, kung hindi natin uupisan to, walang magbabago. We love you, Kiko! Sino-sino yung mga dapat targetin? Martin Romualdez Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. Sila talaga yung pinaka-mastermind ng lahat ng yan. It's impossible na wala silang alam dyan at wala din silang ginagawa laban sa korupsyon. Kaya posibleng pinoprotektahan nila lahat ng mga korupsyon. Okay. Kung sakaling mapabagsak yung gobyerno, sino ipapalit? Kahit sino, basta wag lang si BBM. Okay. Wag lang sila. Anyone except Marcos. Wag lang sila. Kahit si Pimby Aquino pa ilagay nyo. Kahit sino, basta wag lang si Marcos because anyone, well, practically everyone can bring a good future for our country except for Bongbong Marcos. Yun lang. Thank you po. Congressman Kiko. Hi, I'm Kiko Matos. Few questions. Do you think may magangyaring resulta sa pagkalampag ng taong bayan? Yes. Ngayon o everyday? Itong kabuuan na ginagawa natin ngayon? Well, hopefully, hindi natin alam, but we always have to increase our efforts. Lagi natin mas gagalingan pa natin next time. We'll bring more people, we'll have more equipment, we'll make a larger amount of noise. And may I know your opinion about yung pagbato ng issue mula sa paikot-ikot sa Kongreso and then sa Senado, tas ngayon ibinabato ngayon sa ICI. Siyempre frustrated na yung mga tao, nagbi-build up na yung anger. Ano yung masasabi mo sa mga nangyayari? Problema kasi dyan in terms of in legal terms ay pag lagi nating iniintay o lagi nang natin hinahayaan sila, people will keep losing faith in the justice system. Kasi ngayon nga, wala pang napapakulong and that's the very big issue here. If the justice system fails us, who can we depend on? And that's why we are here instead of just waiting for the courts to bring justice for us. So if walang justice, tas mag-escalate ang situation, who can help us? If the situation escalates, firstly, it will lead to economic collapse, and secondly, it might possibly lead to Mindanao secession, civil war, everything. There are plenty of potential downsides, potential chaos that will emerge pag walang nagbago dito. Kasi lumalaki na yung issue, nakita natin sa mga ibang bansa, yung mga nagpo-protesta doon, yung mga nasusunog na mga government buildings doon. And we're very close to that point. We don't want to reach that point. Gusto natin ng peaceful protest, and we want positive change in our government without necessarily sacrificing any government structures. How about the military? Do you think they can take over? Do you think pwede natin sila asahan? Very possible. Pero yung military kasi, they depend on the will of the people. Once we show that the people are angry at the government, sila din ang mag-withdraw ng support. Ito nang nangyari nung EDSA on the recent people power yung nawala si Hera. Last question. I've heard na you wanted to be the House Speaker. What would you do to change the situation? If I become House Speaker or to become House Speaker? The leader. Once I'm the leader, I'll make sure to imprison everyone involved. And kahit if that involves half of Congress, if that involves 100, 200 congressmen, then I will do it. How about the change of constitution? That's also very possible, pero ngayon, the Constitution, it will be a legal term. Ngayon, ang problema natin, our immediate issue is the stolen funds and the pervasive corruption within our government. Any constitutional change will happen after that. Okay. But would you believe or support in the death penalty? Kasi yung mga tao, I'm
assuming lahat maraming nanghihingi ng death penalty. Naghihingi ng death penalty. Yes, very supportive, especially for rapists, murderers. At ang problema kasi natin, we are one of the most populated, we're one of the countries with the most populated prisons. Yung death penalty, ba't pa natin hayaan mabuhay ng mga 20 years, 30 years yung mga nagmamanyak na mga bata when we can just kill them and save all the money that we would have spent on their food and on their cells. Kung sakaling bumaba si Bongbong Marcos ngayon, ang obviously na mahahalal si Duterte, ano palagay mo tayo? Well, anyone except Marcos, I'm pretty sure na siya naman ayaw niya kay Marcos, so I'm sure that she will be able to I'm sure she will be able to imprison those involved in the flood control kasi hindi naman sila bati ni Romualdez, hindi naman niya poprotektan sila Romualdez at yung mga congressman na gusto siyang ipa-impeach. So it's very possible that we will get justice. One last question, Congressman. I've heard nagbo-boxing ka. Nagbo-boxing. Baka pwede tayo mag-train minsan. Sure, sige. Yeah. Ayan mga kababayan, ang kanya ritong panayam sa mga social media influencer. So, ang quick question. Ito nga pong si Congressman Kiko Barsaga. At patungkol din po dito sa kanyang pagdinig kinabukasan. Kasi nga sinampaan siya ng ethics complaint nitong kanyang kapwa congressman na si Puno. Ngayon mga kababayan, ang punto natin dito una, puntuhan muna natin. Bakit ba sinagot dito ito ni Congressman Kiko Barsaga nang naglalaro siya ng computer, kaya siya napuyat, kaya siya na late. Alam nyo, pag minsan sa unang malas mga kababayan, parang may something nga siguro itong batang ito, pero alam nyo ito, laliman niya ng konti. Pansinin nyo ang kanyang kinikilos dyan sa loob ng house, inaasar niya si Sandro Marcos. Sabi nga nila, unethical, sabi nga nila, hindi ito yung tamang kinikilos ng isang typical, normal na congressman. Well, siguro perhaps, kalahati dyan, totoo kayo, tama yung sinasabi na hindi ito yung tamang kinikilos. Bakit? Kasi mayroon din kalahating totoo na ang mga kumikilos dyan ay mali din ang kinikilos ninyo. Di ba? At yung totoo na yan ngayon, yun ngayon yung nai-involve sa matinding korupsyon. Na ano yun? Yung kilos ninyo na kahit alam nyo ng mali, hindi kayo pwedeng mag-insert dyan, ginagawa nyo pa rin. Kaya ngayon, mayroong isang Gen Z na dumating, ang pagtingin niya sa ginagawa ninyo sa kanya, ito'y sarili ko lang opinion sarili ko lang itong analysis. Walang kakwenta-kwenta yung ginagawa yung ethics complaint sa kanya. Kaya, imbes na matulog ako, nagpahinga ako, galing pa ako sa rally, isang buong araw hanggang gabi, ginawa ko na lang muna. Magpuyat pa ako, maglaro pa ako ng computer at na-late pa ako para lang humarap ito. Kasi walang kakwenta-kwenta yung ethics complaint ninyo na sa akin. Kung itatapat doon sa aking ginagawang effort na itayo ang credibility ng Congress. Sa totoo lang, dapat pa nga kayo magpasalamat kay Congressman Kiko Barsaga instead na inyo itong sampahan ng ethics complaint. Bakit? Kasi binibigyan pa kayo ng dignidad. Tinataas pa niya yung quality, ang dignidad ng congressman ngayon. Kasi ngayon po, bagsak na bagsak po ang credibility ng Congress. Comment kayo mga kababayan kung agree kayo sa akin sinasabi or hindi. Sabihin nyo kung bakit kayo agree. Sabihin nyo rin kung bakit kayo hindi agree sa aking analysis. Ganyan kayong tinitingnan ni Congressman Kiko Barsaga. Ako, mga kababayan, wala akong nakikitang mali dito kay Kiko Barsaga. Ang nakikita ko lang dito, isa itong bata, mapusok at mabilis umaksyon. Sa ngayon, sabi ng iba, manapunan nila, bakit umalis? Siya yung nag-lead dito . Ayon nga sa kanya, kung gusto nyong sumuport, tingnan nyo lang yung mga post ko. Ibig sabihin, nagpapakita siya ng organic, pumunta kayo. Sarili ninyo lahat. Hindi nyo na kailangan pang diktahan. Hindi nyo na kailangan pang utukusan.
Punta kayo, may post ako dito. Kung gusto niyo pumunta magsuporta kayo. Ano ibig sabihin nito? Organic ang gusto niya. Kasi itong ginagawa niya, walang nagdidikta sa kanya. Baka sakali, siguro ito, hindi ko pinapangunahan. Yung nanay niya, pinagsasabihan niya nito. Mismo nga si Lacson, di ba? Hindi nakatiis. Sabi ni Lacson, pagsabihan mo itong anak mo, mukhang nagagamit. Sa tingin ko, baka pinagsabihan na rin ito, kinausap na ito ng kanyang nanay. Pero may sarili itong mundo, may sarili itong prinsipyo. At dapat lang naman, bilang isang mambabatas, bilang isang halal, dapat may sarili kang paninindigan. Hindi ito bata. Legal age na yan, congressman na nga eh. May gitna 20 years old. So mayroon na itong isip. Hindi nyo lang gusto yung kanyang ginagawa kasi mali sa inyo dahil tinatama niya ang inyong mga mali. Ang mga pagkukulang ninyo, gusto niyang punuan. Sa pamamagitan ng itong kanyang ginagawa, ipapakita niya sa buong mundo na mayroon po pala sa inyong institution na Congress, mayroon po pang lang tatayo na kahit alam niyang kalaban niya na ang lahat, tatayo at tatayo pa rin siya. Yan ang pinapakita ng batang ito, mga ko. Hindi ko po ito sa pinupuring pero yung kanyang aksyon ngayon, yung meow, gaganon-ganon siya, teknik yan. Para sa akin isang teknik yan. Sa labanan kasi, marami na akong napanood ng mga nakaraang mga gera-gera, di ba? Yung isang famous na napanood ko, yung Spartacus ba yun? Spartan? Yun, Spartan, yung 300. Talagang napakalalakas nila, napakatatapang nila, napakagagaling nila sa paghihidigba, di ba? Pero ubos din sila. Di ba? Sa maniwala at makayo, hindi mga kababayan. Para sa akin, itong laban na nangyayari ngayon, itong mga protesta ngayon, mga maliliit na nangyayari, hindi tayo nagkakasundo-sundo pa. Hindi pa lahat nagsasama-sama. Sign po ito na patuloy po tayong nananalo ng nananalo. Lalo na tayong mga grupo ng mga Duterte supporters. At panalo pa tayo ngayon, mayroon tayong Kiko Barsaga na hindi po Duterte supporters. Katunayan nga ng sinabing si Inday Sarang maaari susunod o papalit, wala sa kanyang problema yun. Kasi alam naman niya na hindi sila bati, hindi sila magkasundo ni Martin Romualdez at saka ni BBM. So meaning to say, nakafocus ito. Na-focus niya, natatarget niya yung kung sino talaga ang dapat parusahan at sino talaga ang dapat dito managot sa problema ng bayan. At napakaganda kasi organic. Post lang siya sa Facebook. Pumunta ang gustong pumunta. Walang meeting-meeting. Walang mga pagpupulong. Walang gastos. At ang pupunta, organic. Ngayon, bakit siya umalis ka agad? Malay natin. Siyempre, di ba sa gera, hindi naman po pwedeng sugod ka lang ng sugod. Hindi po pwede. Kailangan medyo atras ka rin. Full back. Siguro alam ito ng mga kasundaluhan natin. Hindi po pwede yung sugod ka ng sugod. Alam mong matatalo ka eh. Alam mong ikakamatay mo. Susugod ka. Hindi. Hindi ka naman duwag pag umatras ka eh. Atras muna. Naka-formation ng kalaban eh. Nakapaghanda pa lang kalaban. Oops. Di ba sinasabi niya sa interview niya? Naghanda na sila eh. Nakapaghanda na. 3,000 eh. Oh. Ang aking mga kakampi, hindi pa umabot ng 3,000. Di ba? Hindi pa naman umabot ng 10,000 yung pumunta dyan. Malay mo kung biglang pumunta dyan ng 10,000. So hindi nakakahiya kasi hindi naman siya nagsinungaling. Pumunta naman siya eh. At may mga pumunta rin naman. Hindi nga lang ganun karami. Kasi hindi pa po gising yung iba. Kasi sabi nga ng iba, busog pa yung iba eh. Sa ayuda, di ba? Nakita nga natin, di ba? Yung iba, nagkumakalat yung mga pera. At isa pa, mga kababayan, nasabi ko na rin doon sa birada kahapon. Pansinin nyo, alas 10 niya itong sinabi. Dapat alas 10 ng gabi. Bakit? Kasi may curfew hour. Siguro nakita niya yung 21, sinamantala ito ng mga batang hamog, mga batang nagrarayot, lalo dyan sa Maynila. Kaya ang ginawa niya,
alas 10 ng gabi para pasok na yan sa curfew. Wala nang mga bata, mga minors na pupwedeng sumama dyan. Which is napaka-brilliant move na ginawa nitong batang congressman. Dahil dyan, sinasaluduhan ko ito mga kababayan at sinusuportahan ko ito. Dahil ito yung isa sa nakikita ko na between Dilawan, Pinklawan, at Duterte supporters, na yung mga Duterte supporters ngayon medyo watak-watak din. May kanya-kanyang maliliit na mga grupo na hindi rin nagkakasundo, no? Pasintabi, mga kaibigan ko yung mga yan, pero kaso nga lang, talagang ganun eh. Dahil nga sa organic tayo, hindi naman po tayo dinidiktahan ni Tatay Digong o ni BP Sara eh. So, kanya-kanya tayong kilos, kanya-kanya tayong galaw. Buntot mo, hila mo tayo. Ganun tayo eh, di ba? So, ginagalang at nirespeto ko yan. No? So, siguro, itong Kiko Barsaga perhaps, baka ito yung nagdadala or magdadala ng unifying factor. Ipinklawan ka man, Dilawan ka man, mga kakambing ka man, anak tuta, anak kabayo ka man, pwede ka dito kay Kiko Barsaga. Kasi, isa siyang Gen Z. At marami po talaga, aminin sa natin sa hindi, mga Gen Z po talaga ang nandoon na nare-recruit ng mga impiing terorista. Siguro nga, ito yung panahon para magkaroon po tayo ng isang unifying factor sa pamamagitan ng isang batang congressman na si Kiko Barsaga. Kaya tuloy mo lang yan, Kiko Barsaga. Ako bilang isang influencer, isang vlogger, ay malit lang naman ang aking na-influencean siguro dito. Pero sumasaludo ako sa iyo at ipagpatuloy mo lang yan dahil walang araw, makakamit din natin ang kagustuhan natin na mangyari sa ating bansa. Yan po ang aking reaction video. Mga kababayan, kung narating nyo po ang dulong part ng video ito, huwag po kayong mahiya na i-comment nyo po kung taga saan kayo para mapusuan po natin at kung ano po ang inyong masasabi sa ating naging reaction video ngayon. Maraming salamat, napakahaba na pala ng video natin pero ganun talaga. At least, nagpapasalamat ako sa inyo dahil una sa lahat sa Diyos. Dahil kayo kahit pahaba po ang ating mga video, marami pa akong nakikita na nararating nyo po ito ang dulong part ng video ito. Kaya, dahil dyan, patuloy po si BMR Channel na maglilingkod ng hindi po bayaran vlogger. Organic po tayo, sa suporta po tayo ninyo. Kami ay nagpapatuloy, nabubuhay at kumikita sa pamamagitan ng inyong mga views. Maraming salamat. Dahil dyan, patuloy po tayo maninindigan sa ating mabuting prinsipyo. Mga kababayan, Pilipinas as always. Bye-bye!